Paano mo nga ba malalaman kung si God ang nagsasalita o galing lang sa sarili mo? May naisip ka na ba dati bigla na isusoli mo ba yung pera kahit hindi naman sa'yo? Kung sasabihin mo ba ang totoo kahit alam mong hindi naman niya malalaman? Itutuloy mo ba yung relasyon kahit alam mong inilalayo ka neto kay God? Tapos mapapatanong ka na, Lord, ikaw ba yung nagsasalita o ako lang to? Ang totoo, hindi lahat ng pumapasok sa isip natin ay galing sa Diyos. Kaya mahalagang matutunan natin i-test ang bawat naiisip natin. Minsan mas gusto lang natin piliin kung ano ang mas madali. Yung comfort, yung ego, yung takot. Minsan naman may mga kasinungalingang pumapasok sa isip natin. Tulad ng hindi ka na kayang patawarin ni God. O wala ka ng pag-asa. O kaya naman kapag nawala yan, sino ka na? Ano nang gagawin mo? Pero sinabi mismo ni Jesus na si Satan is the father of lies. Kaya hindi lahat ng iniisip natin ay dapat paniwalaan. So paano mo malalaman kung kay God ba talaga galing ang isang thought? Ako, hindi ko to hinuhulaan. Dalawa ang lagi kong chinecheck. Una, tugma ba to sa Bible? Dahil hindi magsasalita ang Diyos na kukontra sa sarili niyang salita. Pwedeng magbago ang opinion ng tao. Pwedeng magbago ang standards ng mundo. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya hindi rin niya sasalungatin ang sarili niyang salita. Pangalawa, ano ang magiging bunga neto kapag sinunod ko ito? Mas mailalapit ba ako neto kay God? Magbubunga ba ito ng obedience, love, at tunay na peace? O itutulak lang ako sa kasinungalingan, takot, guilt, at paglayo sa Diyos? Kasi sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. At ito ang realization ko. Mas importante talaga na mas kilalanin natin siyang maigi kaysa habulin natin ang boses niya. Kasi habang mas nakikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, panalangin at pagsunod, mas nagiging familiar tayo sa boses niya. Parang anak na hindi kailangan hulaan kung boses ng ama niya ang kanyang naririnig. Sa dami ng boses sa paligid, ang boses ng ama niya ang una niyang nakikilala. Hindi dahil may technique siya kaya niya to nagagawa, kundi dahil palagi silang magkasama.